Kung ang anak mismo ng Pangulo ang nanguna rito, saan napunta yung salita ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment? Teka muna. Di ba? Baka nakakalimutan ng taong bayan, Kuya Benny. Ewan ko kung makatotoo ito kasi ang daming lumalabas na kung sino-sinong nanguna sa pangalap ng pirme. Merong isang report na si Janet Garindao. Kaya pala nung isang araw ay na pawalang bisa yung mga kaso nito sa DOJ. Kaugnay nung Dembak siya, di ba? Oo, tanggal lahat ng kaso niya. Pero itinatanggi naman ito ni Congresswoman. Tandaan nyo, presidente ang nagsasalita, pagsasayang lang ng oras yan, yan ay walang magandang ibubunga sa kahit... idudulot sa bawat Pilipino. Kahit isa. Oo, kahit isang Pilipino. Ang ibig sabihin, itinuloy yung impeachment, Benny. The impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members, is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Hindi sila naniniwala sa presidente ng Pilipinas. Hindi ba? Mismong si Speaker Martin Romualdez ay, kalokohan niya, baka ganun ang sinisip. Hindi totoo yan. Anong sasayang oras? Anong wala kabuluhan? Hindi yan totoo. Hindi, malinaw naman sinabi, it will tie down the House, it will tie down the Senate. Pero ito ang masaklap. Siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos. Executive Secretary Lucas Bersamin. Na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Well, sasabihin naman niya, siyempre, independent ako. Congressman ako, may sarili akong pag-iisip. Totoo yun, pero... May sarili akong desisyon. Yes, pero nananatiling anak ka ng Pangulo. Diba? Natin sa magandang perspektibo, itong ginawa ng ating butihing Congressman na Sandro Marcos, no? Magiging bahid yung aksyon niyang ito sa imahe ng kanyang ama dahil nakapagsalita yung kanyang ama tungkol dyan. Yun nga. It could have just, yung inhibit. Yun ang pinamaganda, inhibit. Hindi ka kailangang umuo, hindi ka kailangang pumirma. Kasi may dahil meron ng binanggit ang iyong ama. Ito sa mga balita, Kuya Benny, ito palang, ewan ko kung makatotoo ito kasi ang daming lumalabas na kung sino-sinong nanguna sa pangalap ng pirme. Merong isang report na si Janet Garindao. Sabi ni Congressman Pulong. Sabi ni kaya pala nung isang araw ay na pawalang bisa yung mga kaso nito sa DOJ. Kaugnay nung Dembak siya, di ba? Oo, tanggal lahat ng kaso niya. Pero itinatanggi naman ito ni Congresswoman. Sa isa na... uncalled for daw. Uncalled for. Hindi yan totoo. Sa isang balita naman, pinangunahan daw po ito nung anak mismo ng Pangulo. Ito naman, kung ang anak mismo ng Pangulo ang nanguna rito, saan napunta yung salita ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment? Teka muna. Di ba? Baka nakakalimutan ng taong bayan, Kuya Benny. Andyan na ba yun? Ano ba yung sinabi ng Pangulo noong, ewan ko, tingnan natin kung sino mga kasama niya sa likod. Nung inihahanda pa lang ito impeachment, matagal na ito di ba? Pinaplano pa lang na magpapile na, may mga nagpile na. May agam-agam pa lang. Agam-agam. Nagsalita kagad ang Pangulo doon. Ano bang sabi ng Presidente ng Pilipinas? Tandaan po ninyo, pakinggan nyo mabuti at tingnan nyo mabuti kung ito ay AI o deepfake. Ay hindi totoong Presidente ang magsasalita. Ano ba ang sabi ng Presidente tungkol sa impeachment? Pakinggan nyo natin. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Nasa likod pa niya si DA Secretary Chu Laurel Jr., di ba? Problemado. Tsaka si Secretary Estrella ng DART. Ngayon, ang sabi ng Presidente, tandaan nyo, Presidente ang nagsasalita, pagsasayang lang ng oras yan, yan ay walang magandang ibubunga sa kahit... idudulot sa bawat Pilipino. Kahit isa. Kahit isang Pilipino. Ang ibig sabihin, itinuloy yung impeachment, Benny. Hindi sila naniniwala sa Presidente ng Pilipinas. Hindi ba? Mismong si Speaker Martin Romualdez
ay kalokohan yung baka ganun ang sinisip eh. Hindi totoo yan. Anong sasayang oras? Anong wala kabuluhan? Hindi yan totoo. Hindi, malinaw naman sinabi, it will tie down the House, it will tie down the Senate. Ibig sabihin, maitatali sila. Tatagalugin natin, maitatali sila na hindi sila makakagawa ng ibang trabaho. Yun nga. Pero ngayon, mukhang hindi sila maitatali. Bakit? Dahil ang sistema ngayon, break na. No? Matatali yung mga kakandidato. Ayun pa. Oo. Pero Pero yung mga matatali, hindi ka makakapangampanya. Oo. Pero ito masaklap. Ay, siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Well, sasabihin naman niya, siyempre, independent ako. Oo Congressman ako, may sarili akong pag-iisip. Totoo yun, pero may sarili akong desisyon. Yes, pero nananatiling anak ka ng Pangulo, di ba? Yun lang. Para bang ibig mong sabihin, para bang sinabi niya, Benny, nung sinabi nga ng tatay ko na gagawing 20 pesos ang bigas, naniwala kayo eh. Di lahat tayo, nabola. Di ba? Hindi kami naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Ilagay natin sa magandang perspektibo, itong ginawa ng ating butihing congressman na Sandro Marcos, no? Magiging bahid yung aksyon niyang ito sa imahe ng kanyang ama dahil nakapagsalita yung kanyang ama tungkol dyan. Yun nga. It could have just, yung inhibit. Yun ang pinakamaganda, inhibit. Hindi ka kailangang umuo, hindi ka kailangang pumirma. Kasi may dahil meron ng binanggit ang iyong ama. Si Speaker, kahit na siguro pinsan niya, medyo malayo. Pero kung mismong anak, ang susuway sa tatay, sa kagustuhan ng tatay, di ba? Medyo hindi yata angkop yun para sa isang Pilipino. Yes, una, sa kultura. Pangalawa, ay first family kayo, di ba? Tama. Unless, nambobola na naman ang presidente. Na nung sinasabi nyo, hindi, ano lang yan, kunwari lang yan. Hindi, kaya pinayagan ko si Sandro. Yung salitang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ayun. Kaya parang sinabi nga, parang hindi na kinasanay sa akin. Sinabi ko na nga na gagawin kong 20 pesos ang bigas eh. Ngayon, nag-national emergency na tayo. Food security emergency. Hindi nga magawang... Hindi pa rin... 35 pa rin. Hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. So, hindi na tayo nagtataka kung bakit hindi nga maniwala sa kanya mismong ang anak ng presidente. Well, pag ganito ang sistema, magiging mahirap sa bawat Pilipino na pakinggan at paniwalaan kung ano man ang sasabihin ng Pangulo. Ayun nga, parang humihina ang liderato, di ba? Parang, halimbawa, nagbigay siya ng polisiya, ito pong gagawin natin, ganyan. At sasabihin ng tao, hindi, narinig na namin yan. Hindi ka naman pinaniwalaan, di ba? Ang sinabi mo, ang gusto mo, makakabuti sa mga Pilipino, ay hindi naman naniwala yung mga tagasunod mo, yung mismong nasa likod mo, yung mismong kasama mo sa bahay, hindi naman naniniwala sa'yo. Kami pa ba, mga Pilipino, ang maniniwala sa'yo, hindi ba? Medyo mabigat. Yun ang mabigat na implikasyon. Mabigat ang repercussion ng action na yan. Na baka hindi nila naisip nung una. Di ba? Yan lang naman sinasabi natin. Wala tayong masamang intensyon, kundi ipakita, di ba? Kung ano ang implication, kasi maraming implication ang pangyayari nito, hindi ba? Diyan sa impeachment. Kasi unang-una, karapatan naman talaga ng House na isulong ito. Base naman sa legal na proseso, tama lang to. Tama. Pero ang kailangan tinitingnan natin dito, yung repercussion sa taong bayan. Yung repercussion sa ating ekonomiya. Yung repercussion sa ating hapagkainan. Yun na lang. Yung hapagkainan, yun ang pinakamabigat doon. Na mismo ang nagsabi ay presidente. Ayun nga, hindi nga pinaniwalaan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, hindi ba?